Nakuha ni Casimero ang kanyang unang pandaigdigang titulo noong taong 2012 kontra sa Meksikanong si Pedro Guevara, kung saan nakuha ni Casimero ang IBF Light Flyweight title via split decision. Taong 2015 naman, nang tangkain ni Cuadro Alas na maging isang 2-division world champion nang makasagupa nito ang mandarayang Thai na kalaban na si Amnat Ruwenrueng. Dito nga ay bigo na masungkit ni Casimero ang pangalawang titulo sa flyweight division. 2016, nang mag-rematch ang dalawa, dito ay isang mabangis na Cuadro Alas ang nagpamalas ng kanyang lakas at hindi na pinakawalan ang pangalawang titulo nito. Dito nga mga idol, ay 4 na round nga lamang po ang itinagal ng mandarayang kampyon na Thai na kalaban. Nakuha ni Cuadro Alas ang IBF Flyweight title via 4th round knockout. Makalipas nga lang po ang 4 na buwan ay muling umakyat ng lona si Cuadro Alas para idepensa ang kanyang hawak na titulo sa unang pagkakataon. Kontra nga po sa hambog na undefeated at bagitong Briton na si Charlie Edwards. Nagwagi ang ating kababayan sa labanang ito via 10th round technical knockout. Sa sumunod na taon naman mga idol ay ibinakante na nga ni Casimero ang hawak nitong titulo upang umakyat ng timbang at bulabugi ng bantamweight division, kung saan ay nagkaroon nga po ng 4 na laban si Casimero at ang isa nga po sa 4 na laban ni Cuadro Alas ay nakuha nito ang pang-4 nitong talo mula sa kababayan din nating si Jonas Sultan via unanimous decision. At sa pagkabigungang iyon mga idol ay tila nagising ang pinakamaangas na bersyon ng isang Cuadro Alas, angas ng Pinas. Ginawa niyang motibasyon ang kabiguang iyon upang maging mas malakas na kampyon. Taong 2019 ay nakaharap nga po ni Casimero ang Meksikanong si Josepek, kung saan ibang Cuadro Alas ang nagpamalas ng galing sa ibabaw ng lona. Ibang-iba mula nang matalo ito kay Jonas Sultan. Kaya naman, sa loob lamang ng 2 round ay pinahalik na sa lona ni Casimero ang kalabang Meksikano. At sa sumunod na taon ay sinagupa naman ni Casimero ang Hapon na si Kenya Yamashita, kung saan tinalo niya naman ito via technical knockout sa pang-6 na round. You win! At dahil nga po sa mga impresibong panalong ipinakita ni Cuadro Alas Casimero, ay naging tulay nga po ito upang magkaroon ng pagkakataong lumaban para sa WBO Interim Bantamweight title na iniingatan at pinakikintab ng knockout artist ng bansang Mexico na si Ricardo Espinosa Franco. Bago maganap ang kanilang laban mga idol, ay galing ang Meksikano sa 13 impresibong magkakasunod na panalo, kung saan ang 12 sa mga ito ay hindi na nga po narinig ang final bell. May impresibong kartada noon ang Meksikano na 23 panalo, 20 dito ay tinapos via knockout at 2 talo. At may mataas na knockout percentage na 73% ang Mexican Warrior. Kaya naman, hindi magiging madaling laban ito para kay Janriel Casimero. Ngunit sa mismong araw ng laban mga idol, ay tila naging bagitong boksingero ang sinasabing knockout artist ng Mexico. Sa bakbakan ng dalawa,
ay makikitang mas angat ang lakas ng suntok ni Cuadro Alas. Sa pangatlong round ay mapapansing nahihirapan na makapagpatama ang Meksikano. Sa halip ay ito ang laging nakukonyata ni Cuadro Alas. Sa pagsapit ng pang-anim na round mga idol, ay dito na nga po unti-unting lumambot ang tigasing Meksikano dahil sa mga impresibong atake ng angas ng Pinas. Bumagsak ito matapos tamaan ng magkakasunod na right hook ni Casimero. Sa mga sumunod na tagpo ng laban, ay bahagyang nakabawi ang Meksikano, kung saan ay nakapagpakonekta rin ito ng malinis na patama kay Cuadro Alas. Subalit ay tila baliwala ito sa malamutant na katawan at bakal na panga ni Casimero. Sa final round mga idol, ay dito na nga po tuluyang winasak ni Casimero ang knockout artist ng bansang Mexico.
Bantamweight Division. Sa division nga na ito mga idol, mas lalong pumutok ang pangalan ni Cuadro Alas Janriel Casimero. Taong 2019 nang makasagupa ni Cuadro Alas, ang nooy most avoiding fighter at nagahari sa Bantamweight Division. Hawak at pinakikintab ang titulong WBO, ang South African champion na si Zolani Tete, ang kukumpleto sa pangatlong titulo ni Cuadro Alas sa tatlong magkakaibang division. At the way in. Finish him! Oh, Casimero got him. He's got him with a bot now. He's given it. He's got him with a body shot. On the chin, it was. It was shot right hook to the chin. That's Right the on right the temple. hand. Right on the temple. Right, short little right hook right on the temple. And he doubles it up again, but the first one did all the damage. He jumps in with a body shot, which initially I thought was what had done it, and then he lands with two right hands to. And he's in trouble. It's all over the place. He's in real trouble. Tete's in a lot of trouble, and the referee wants to look at him. He's allowing it to continue, but can Casimero take him out here? It happened so quickly, and he's still got a long way to go in this round. There's 1 minute 20 seconds, and Tete still looks unsteady. He's got to buy some time here and make Casimero miss. Casimero needs to pick his punches, and he can't find the clean shot, and he falls down. Tete, I don't think there was a punch which put him down. He just collapsed to the canvas. He's not Down recovered from the second first time. shot. He's not recovered from the first knockdown. I'm sure of it. Referee asking, is he okay? Casimero wants to finish it right here, right now, and finish it he has. The title changes hands in sensational fashion. Zolani Tete stopped by John Riel Casimero of the Philippines, and the big South African favourite suffers a defeat which was... Dito nga mga idol ay 3 round lamang po ang itinagal ng kampiyon. Bagsak sa lona sa pangatlong round, si Zolani Etets. Nakuha ni Cuadro Alas ang pangatlong titulo na WBO World Bantamweight Belt at isa ng ganap na 3-division World Champion. Cuadro Alas Casimero. Marami mang naaangasan kay Cuadro Alas, hindi pa rin matatawaran ng naibigay na karangalan sa bansang Pilipinas.